Morning, anong oras na? 9:09 AM. Break-in raid kami ni OBR ngayon kay Aerox. Biyahe kami balikan ng Pantabangan. Magkakain lang kami doon, lunch. Currently si Aerox is naka 219 kilometers na. Dalawang beses na namin nailabas siya yung night ride. Tapos nung kinabukasan noon, nagbiyahe kami ng San Jose Tarlac. Sakto yung balikan namin ng Pantabangan, around mga 300 kilometers yun. So mabe-break-in ko na to ng 500 kilometers. Tapos pwede ko na siya i-change oil. Tapos sasalpakan na natin ng pipe. Meron akong pipe doon na yung JVT version 2.1. Tapos pa-remap natin kay MWorks Pigeoneer Pampanga. Shoutout pala sa Para Clothing dito sa jersey natin, bago nila, Blood Money. Kung napanood nyo pala yung vlog ko nung nag-night ride kami ni OBR, babanggit ko doon na matagtag yung shock. So may tiniray ako nung kinabukasan na nag-ride kami nga doon din, pero dumiretso kami noon ng San Jose. Yung tire pressure, ginawa ko siyang 25-25 parehas. Nung una kasi ang tire pressure ko na sinet is 27-30, medyo matagtag siya. So nung tiniray ko yung 25-25, mas sumukay yung bounce niya ngayon, mas hindi matagtag. Although hindi pa rin siya doon sa level ng ADV syempre, pero na lessen, na tolerable na siya ngayon yung tagtag. So ganun yung tire pressure ko din na ngayon na sinet, 25 PSI front and rear. Yan, mas okay yung bounce ngayon. Tsaka gusto ko ring i-break in din tong rear suspension nito baka sakali kasi nalalambot pa. Sayang din naman kasi kung aalisin agad natin. Bigyan natin ng chance yung rear suspension kung mag-uubra siya pagka after nitong ride or break in. Ang downside lang kapag naka 25-25 tayo or hindi standard yung tire pressure, syempre mas mabilis maupod yung gulong. Pero yan yung naging workaround ko dun sa masyadong matagtag na suspension ni Aerox, yung rear, kahit angkas kasi OBR. So far okay naman ngayon, hindi na rin masyadong natatagtagan si OBR. Okay na, no? Okay na daw. Nagpagas na rin pala ako kay Aerox kanina. Kapag 3 bars, nagpapagas na ako twice na. 200 lang yung pinapagas ko, tapos napupuno na siya or full bar na. Feeling ko depende yan sa presyo ng gas station. Syempre magkaiba ng presyo yan. Pagka siguro 1 bar 300 kasya dito. Dadaanan pala namin ni OBR sa Silex. Hindi namin dadaan dun sa matraffic na part. Doon kasi yung maluwag. Pwede pa naman yata dun. Ngayon, boundary na kami ng Pampanga, Tarlac na ito. Ilan na ba ang gas consumption ni Aerox? Sa 247 kilometers. Average fuel economy 40.4 kilometers per liter. Matipid siya, no? Angkas ko palagi si OBR nito. Pero depende yan sa throttle habit. Yung all stock to. Chill ride lang ako pagka maraming kasabayan sa kalsada. Overtake pa minsan. Minsan tinetesting ko pag full throttle. Pero hindi ko binababad kasi nga break in pa. So yan yung fuel consumption niya. Dito sa panel. Yun ang gusto ko dito yung BBA. Pagka overtake ka, pag kumagat na yung BBA sa 6,000 RPM. Palusong agad tayo sa baha. Konti lang naman. Lakas kasi yung ulan kagabi. Yung mga baha-baha pang naiwan. Pag pauwi siguro kami dadaan sa ibang daan. Para natin madaanan yung bayan. Para din mabot natin yung 500 kilometers. Kasi nung chinek ni OBR na sa 240 kilometers lang pala yung balikan. So kailangan mag long way kami pagpabalik. Para mabot namin yung 500 kilometers. Sabi ni OBR, nangangalay na raw yung paa niya. Mataas daw kasi yung foot pegs compared kay ADV. So parang nangingimay daw siya, ngayon daw niya naranasan. Observation niya sa pag-angkas. Yung upuan nito ni Aerox, gusto namin i-break in medyo matigas kasi. Pero ganoon naman talaga pagka bago yung motor, matigas pa yung foam. Malalaman pa to. Pero bala ko na rin namang magpalit ng racing seat para din mas malambot sa akin. Tapos pag na-membreno, hindi ako forward, lalo pag angkas kasi OBR. Ito yung papunta ng Silex, imbis na sa kanan kami dadaan, yun yung usual na dinadaanan dati, dito kami. So, yung kay OBR naman na nangalay daw siya, mas relax siya kay ADV. So para sa mga OBR nyo, yun ang feedback niyo, OBR ko. Sanay na ako sa kanya, medyo naka-lean forward ng konti. Hindi naman sobra, pwede ka pa rin naman mag-relax, pero hindi kagaya ng ADV na mas relax yung sitting position ko doon. Pero kay Aerox, nasanay na ako. Komportable na rin ako sa sitting position niya. Sanayan lang din talaga pag mga bagong motor, lalo kung iba yung sitting position niya ng previous na gamit mo na motor. Mahinibago ka talaga. Pero sa una lang naman. Gamay ko na rin siya sa Aerox. Yung handling niya, medyo mabigat ng konti compared kay ADV, pero gamay ko na. Kaya ko na siyang i-ligo-ligo ng madali. Learning curve lang sa una, syempre. Basta bagong motor, kailangan mong kabisaduhin niya. Pati yung mga controls, mga signal light, mga busina, lahat. Yung lakas ng preno, kailangan
kailangan magamay mo para tansyado mo kapag namemreno ka. Ito na kami sa entrance ng Silex Central Luzon Link Expressway. Operational na pala, ibig sabihin tapos na yung Cabanatuan exit. Bawal na ngayon dyan ang mga tricycle, lower cc na motor, 400cc pataas, tsaka mga kotse ang pwede. So babalik kami ni OBR yung tinuro ko kanina, yung dadaanan natin. Pero feeling ko baka maganda na yung kalsada ngayon doon, kaya madalas dyan kami dumadaan. Pero malalaman natin ngayon dahil sarado na nga dyan, hindi na pwede ang non-expressway legal na mga sasakyan. Malas naman ni Aerox, hindi man lang nasubukan mag-Silex, no? Si EDV na try yan dyan eh. Diretso na tayo dito, Saragosa tayo. Actually mas malapit daw to eh, sabi ni OBR. Long way yung Silex kapag papunta kang Pantabangan. Sakto yun, mapapalapat natin tong CVT parts ni Aerox. Medyo may garalgal pa yung clutch, hindi pa lapat sa bell. Gumaganan pagka slow speed. Normal yun pagka bago yung clutch nyo. Pero pag nakabuelo na, smooth na yung andar eh. Tapos huwag kayo magtataka kung kapag solo kayo, smooth yung andar, walang vibration. Tapos nung may angkas kayo, may vibration na. Ganun talaga. Kasi mas mabigat yung load na binubuhat ng makina. Kaya mas ramdam nyo yung vibration. Kahit naman kay EDV ganun din eh. Pag solo, mas smooth. Pag may angkas, mas may vibration na mararamdaman ka. Na-miss ko na naman dito. Ang tagal na namin huling nakadaan dito. Inabot pa namin dito yun na ginagawa tong part na to eh. Tapos off-road, puro gabok. Itong part na to yata. Yung lakalagpas nito. Ginagawa to dati. Pero ngayon tapos na. Yan, nagawa na. Off-road to dati. Namali kami ng daan. Dito tayo. Sa Paalyaga tayo. Ito yung papunta ng Baler. Napadiretso kami doon. Naminto din kami muna doon. Nag-check ng maps. Medyo limot ko na eh. Tagal na kasi hindi nakakadaan dito. Pero may mga signage naman kayo makikita. Kasi ang Pantabangan, madadaan na niya yan bago kayo magpunta ng Baler. Ilang oras namin na biyahe na 2 hours na. Sakto lang na yung stopover namin, medyo nangangalay na. Pero si OBR mas base talaga siya mangalay. Manipis din kasi yung pillion seat. Kung sa akin medyo okay pa eh. Pero mas maganda nga ito kung racing seat para mas mataas. Mas malambot din. Mas matagal ako mangangalay. Siguro padagdagan ko yung kay OBR din para mas makapal. Papagawa na lang ako eh. Sa sleek seats. Meron doon branch sa may Mexico, Pampanga. Same pa rin yung kalsada doon sa may Saragosa. Mga dami pa rin malubak na part. Ito yung ine-exita namin dati sa Nuan exit. Noong pwede bang dumaan dyan. Pero ngayon bukas na yun sa may Cabanatuan exit. Bawal na dumaan dyan ang mga non-expressway legal na sasakyan. Ito, alam na namin ito. Ito yung usual nga na dinadaanan namin. Diretso lang yan. Tapos may kakaliwaan dito yung intersection. And so far okay din yung suspension ni Aerox ngayon na binawasan ko ngayon tire pressure 25-25. Hindi na namin naramdam yung tagtag masyado, unlike kapag mas mataas na tire pressure nakaset. Ng traffic dito, ito na yung kakaliwa namin. Ang labas na itong kaliwang to is doon sa arko ng Cabanatuan. Ito maluwag din tong part na to. So tayo ng konti, hindi pa tayo chill ride eh, para hindi nabe-baby si Aerox. 307 kilometers na, gradual lang natin pa angatin yung speed eh. Yeah, tama na, matalbog. Chill na lang. 60 to 80. Ito yung open na ngayon. Yung Silex, Cabanatuan exit. Wala pang toll gate yata. Pero binabawal na nila yung mga below 400cc na motor. Talavera na ito. Okay din si Aerox sa high speed. Stable din siya. Saka angkas ko din si OBR ngayon. Mas stable talaga. Kahit medyo magaan siya ng konti kay ADV. Busina, kailangan palitan. Mahina. Ano dinig naman? Hindi lang siya ganun kalakas. Kakana na tayo dito banda rito. Baler, Aurora, Pantabangan. 42 kilometers na lang. Lapit na kami. Trevor na ulit. Naubos na namin yung 200 pesos na gas. May na kami magpagas pagpa-uwi na. May narinig ako dito kay Aerox kapag marangkat sa may sipol. CVT. Pero normal naman daw yan. Medyo nagtitingin-tingin din ako sa groups ng mga na-obserbahan ng mga Aerox version 3 na users. Pero pag nag-pipe na may maririnig yan. Yung seat height pala nito na Aerox, mas mababa siya kay ADV. Pero sa ADV ko kasi naka PCX seat yun. Mas mataas talaga yung seat height nun. Pansin ko lang siguro pagka nag-racing seat ako, same na lang sila ng seat height. Ang height ko pala is 5'4". Sanayan lang. Tiptoe. Sanay ako mag 1 foot down. Yeah, normal na sa akin. Luwag-luwag na yung kalsada. Sarap po. Llanera na tong part na to. Mamaya malamig na pagka sa Pantabangan. Oh yeah,
cruising. Sarap na ng biyahe namin. Oh. Ang smooth na Aerox pagka high speed. Wala akong nakaramdaman na excessive vibration. Parang ADV din pagka dumudulo na or pagka full throttle na. Smooth lang. Tining ng makina. Mapino. Rizal Church. Ano? Lapit na kami. Mabanking na tayo ng konti dito. Malapit lang kasi yung pupunta namin sa Lake Farm. Kaya makabanking tayo ng kaunti. Salamat po. Tapos after nito yung Argo na ng Pantabangan. Yun, Argo. Welcome to Pantabangan. Nakabanking na kami. Sa part na to medyo malamig na eh. Alam ko. Diretso na pakyat. Simula dito malamig na. Lobot na yata yung aking camera. Sa banking ni Aerox. Testing ko na rin to sa bankingan dun sa may San Jose sa Aerox, pero konti lang. Pero masarap siyang ikurbada sa Aerox, you know, kahit hindi mo na ilabas tuhod mo eh, masarap siya ikurbada eh. Sobe. Dapat kasi ng gulong nito. Sarap na dito. Gutom na rin kami ni OBR. 12:20 na. Sakto lang yung dating namin dun. 3 hours mahigit. 3 kilometers na lang kami. Nalobat yung isa kong camera, yung sa helmet. Kinabit ko muna siya dun sa vision dock para mag-charge siya. Doon lang gamitin natin itong Insta360. Hindi ko alam kung na-videohan yung banking namin doon kanina. Marami kasing bankingan sa baba. Pero ito meron pa. Pero konti na lang kasi nga 3 kilometers na lang kami. Malapit na kami. Medyo lumalamig na rin dito. Mataas na tong part na to eh. Dito yung man-made lake. Mamaya pakita ko sa inyo kung makikita natin. Dun sa pupuntahan namin na kakainan namin sa Lake Farm. Ang sarap po. Chill banking lang. Okay siya sa ahon. Tinatanong ni OBR kung kamusta raw sa ahon. Gawa nga ng VBA, hindi ka mabibitin, may power siya sa mid. Pag nasa 6,000 RPM, malakas yung torque niya. Yun din yung sa power band nito eh. Nasa 6,000 to 6,500. Kaya doon nilagay ni Yamaha yung VBA sa maximum torque sa power band para malakas yung ahon power mo. Pagka na-setapan pa natin to ng panggilid, pipe rem up, mas lakas palalo to. Yan na, yung man-made lake, Pantabangan Lake. Lapit na kami, dito lang yun banda. Malakas siya i-overtake kahit pahon. Ito na, niligo na kami. Dino Park, George Point, Lake Farm, Top Hills View. Bago yun Dino Park. Ito na yung parking. Motorcycle 20. Ito na yung food namin ni OBR. Pork sinigang, platter ng rice, fish and chips. Kain muna kami. Tapos na kami kumain ni OBR. Pakita ko sa inyo yung view dito. Yan, yung lake, Pantabangan Lake. Medyo tuyo yung gitna pag summer daw, sabi ni OBR. As ito, Lake Farm de la Mare. Doon kami nag-stay dati sa may baba na yan. Merong pool dun sa may baba. Tapos may pool din dun sa taas. Pahinga lang kami ni OBR dito ng konti, patanggal ng busog. Tapos biyahe na rin kami pa uwi. Ito pala yung gamit kong Dislock with alarm cranks. Meron siyang tether para hindi mo makalimutan na nakakabit. Pagka nagalaw siya, countdown, tapos mag-a-alarm. Matagal ko nang gamit kay ADV pa. Crunch na VP6 for safety pag iiwan sa mga parking. Current mileage pala 360 km. So pag uwi namin ng Pampanga nito, nasa 500 na to. Check natin yung mileage ni Aerox. Mga 6:30 ata kami nakauwi. Nag long way kami ng konti. 492 kilometers na yung total mileage. Pwede nang i-change oil ito. Yun yung next vlog ko, change oil. Average fuel economy naman 42.7 kilometers per liter. So next vlog, change oil. Tapos after ng change oil vlog, kabit naman natin yung JVT version 2.1 na pipe, silent killer.